sa lahat. Good morning to all the viewers and to all the Feast of Harvest family members. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at isang magandang umaga na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa upang makapagpuri at magbigay ng kanyang pasasalamat natin kung gaano kabuti ang ating Lord. At panibagong araw na makikinig ng salita ng Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko pong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa Awit 103 verses 8 to 13. Ang sabi po dito, awit na Kathaning David, si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil bagamat tayo ay may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, ganon siya nahahabag sa lahat ng may takot sa Kanya. Purihin na nga po ang pagkabasa ng salita ng Diyos sa mga awit 103 verses 8 to 13. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father God, we worship you and we praise you sa umagang ito. Maraming salamat po sa mga salita mo na nagbigay sa amin ng kalakasan, Lord, that you are an ever merciful God. You are a loving Father, compassionate Father sa bawat isa, Panginoon. As far as from the east is from the west, ganun na rin po, Panginoon, ang lawak ng pag-ibig mo at ang pangunawa mo sa iyong mga anak. Sa amin pong lahat, Lord, na iyong minamahal. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ay mabuti, ikaw po ay tapat, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig. Kahit po kami ay nagkakasala at nagkakamali, Lord, you are slow to anger, you are faithful and just. Lagi po, Panginoon, na ikaw po ay handang magpatawad, ikaw po ay handang magmahal sa bawat isa. Maraming salamat po. Just as we can come to you, Lord God, in grace, as we draw near to you, Lord, you always draw near to us, Panginoon, dahil manamahal mo po kami mga anak mo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, sa umagang ito, itinataas po namin ang aming worship service, ang aming Sunday service sa inyo. Ikaw po ang mapupurihan, ikaw po ang maiangat, ikaw po ang makita, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw po ang maitaas, ang Lord, hindi lamang po sa aming church, maging sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. At lumalapit po kami, Panginoon, nagpapakumbaba, inaamin po namin, Lord, sa aming mga sarili na kami po ay makasalanan. Kami po ay may mga nagagawang hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin po kami, Lord, lahat po kami mga anak mo na nagkasala sa iyo. From the top of our heads, Lord, to the soles of our feet. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, lahat po ng mga hindi naging magandang motibo ng aming puso at isipan. Patawarin niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Sa lahat po ng aming mga kahinaan, Lord, sa lahat po ng mga aming kayabangan, lahat po ng aming mga galit at hindi pagpapatawad. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. May the blood of Jesus Christ wash away all the sins and unrighteousness upang maging katanggap-tanggap kami. Mainam, Lord, ang paglapit namin sa iyo sa umagang ito as we praise you and as we glorify you and as we hear your word, Lord God, matutunan namin, Panginoon, sa day by day, you will change us from grace by grace. Maraming salamat po. Lord, tiyataas po namin ang aming mga gawain mula sa pagpapaawit hanggang sa pagbibigay po ng mensahe ng aming pastor. May you bless him, Lord. Give him, Lord, the wisdom na nagmumula sa iyo. May you consecrate his lips, Lord God. Give him grace, Lord God, upang maihatid po ng mainam at wasto ang iyong salita at maunawaan po namin lahat at magawa po namin, i-apply po namin, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At dinadalangin po namin, Lord, lahat ng makikinig, lahat po ng manonood ng service na ito. May you bless, Lord God, everyone na maglalaan ng oras, ng panahon para sa iyo. Maraming salamat po for all the prayers that we have been asking for all the things that we would need
alam mo na po yan, Lord, as you have been faithful sa mga sparrows, sa mga ibon, hindi niyo po pinapabayaan. Higit na mas mahalaga kami sa mga ibon na yon, at higit na mas minamahal mo kaming mga anak mo. Kaya bago pa kami humiling, Lord God, Matthew 16:33, if we will just seek you and all your righteousness, and lahat po ng pangailangan namin, Lord, ay iyong pagkakaloob at idadagdag na lamang, Lord. And teach us, Lord, always to number our days, na kami po ay mamuhay na sang-ayon sa iyong mga aral, Lord, na kami po ay lagi namin, Panginoon, na maalala na ikaw po ay Diyos, tapat, mabuti, na kahit dumadaan kami sa mga pagsubok at mga challenges, you give us, Lord, the strength, Lord God, na mapagdaan at malagpasan ng lahat ng ito. At kung hindi man po namin kaya, in our weakness, there you are strong for us. Maraming maraming salamat, Panginoon. Kaya taas po namin, Lord, lahat ng aming mga papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos, tagapagligtas. Amen and amen. Para naman po sa ating praise and worship, ito po ay ihatid po sa atin ni Pastor Melvin Vista. Amen and amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating Panginoon. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon sa pag-aawitan ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Itaas ang ngalan niya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyo po namin binibigay, itinataas, Panginoon, ang lahat ng papurit at salamat. Dahil kayo po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Pinupuri ka namin, mga hallelujah, Lord. Tayo po'y patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal.
Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas.
Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, itinataas mo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Iaalay sa iyo aking lakas. Iaalay sa iyo aking lakas. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang tanging ngalan mo, Panginoong Hesus, ang aming itataas. Kayo ang karapat-dapat na tumanggap lahat ng mataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po sa ating praise and worship team, kay Pastor Megs, sa mga awiting makalangit na tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Ngayon naman po, tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ni Pastor Archie Versos. Hallelujah po, Lord. Ang araw na ito ay muling itinakda ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay maglingkod na mayroon pong magalaking puso at taos-pusong pagpapasalamat po sa lahat ng kabutihan na kanyang ginawa. Indeed, God is so good all the time, and all the time God is so good. Kaya po, ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga kapatiran po na Diyos na po ang bahala po na magsukli po sa inyo sa lahat ng mga pagsusubaybay ninyo, ang panahon po na iniuukol ninyo para po sa praise and worship at ang pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Sa mapagpala po na umaga kay Sister Ogie at ngayon din po kay Atinelia, kamusta po kayo at sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ngayon din po kay Tatay Domeng, kasama po si Sister Nicole, si Lizelle, pagpalain kayo ng Panginoon, si Sister Samantha at si Charles na katuwang natin ho sa mga gawaing mga makabanal po na ito, si Sister Irma. Salamat po sa mga pagpapala at sa lahat ng mga kanta na ating ipinapanalangin po araw-araw. Papuri po sa Diyos sa kalwalhatian. Kay Brother Danny at hindi po kay Mima, pagpalain po kayo. Sister Violi, maraming salamat. Malapit na po tayo na magkaroon ng face-to-face po. By next Sunday ho, magpe-face-to-face na tayo. Kay Brother Glenn, kay Ate Lenny, kay Sister Emmy Melendez, pagpalain kayo, nakatunghay po, Sister Odi, si kapatid na Sister Minda, kamusta po kayo, pati po si Sister Cora, lalong-lalo na si Ate Myla, Llewellyn, Elvira, Brother Jimmy, we hope to see you again sa church by our face-to-face, kasama si Sister Ali, sila Jeje po, si kapatid na Mel, kapatid na Jen, at saka kapatid na John, kamusta kayo? At ang lahat ng ating mga kapatid, Nanay Soli, pagpalain kayo ni Lord, si kapatid na Ricky po, at ang atin pong lahat ng mga kapatid na nabanggit. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang umaga na ito ay special muli sapagkat tayo po ay magsasagawa ng breaking of the bread. Kasama din naman po mga kapatid ang pag-inom natin sa saro. Indeed, this is the first Sunday of the month at tayo po lahat mga kapatid ay magsasagawa po ng banal na gawain na ito.
At nais ko rin po sanang sabihin po na lahat po ng mga elders natin at ministry head ay hindi po tuloy mamaya yung atin pong meeting dahil hindi po niloob ni Lord. Inaayos ko pa lang po yung Zoom account ko po para maging personal ko po dahil gusto ko po yung personal ko yung ginagamit po at mas maganda po na yun talagang galing po sa akin at hindi tayo nanghihiram po ng ibang Zoom account. Kaya panandalian po, tuloy pa rin naman po yung atin pong face-to-face by Sunday by next Sunday po. I have instructed Charles po na kung ano po yung mga protocols ay muli pong ilagay. Pati na rin po yung atin pong registration ay ipapaskill po nila para po tayo po ay muling makabalik na po sa mga gawaing banal na ito. Kaya tayo po ay pinagpala ng Panginoong Diyos kasi ngayon po ay meron tayong expository preaching. Pag-aaralan din natin yung iba't ibang uri ng preaching, expository, may topical po tayo, may tinatawag tayo na textual, at meron din naman tayo yung tinatawag na thematic. Ngayon po ay expository ang gagawin natin. Ang ibig sabihin po ng preaching na yon, may isa pong verse na hahati-hatiin po natin at aalamin natin ang konteksto, aalamin po natin ang kahulugan po niyan. Kaya ito po ay isa ring kaparaanan para kayo po ay matuto. Kung may mga future pastors po dyan o mga preachers ay matutunan nyo po kung paano tayo magpapahayag ng salita ng Diyos. At maganda po ang niloob ng ating Panginoon na topic po na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga po na ito. At ito po ay may kinalawan sa pagiging manggagawa ng Diyos. Hallelujah. Ano ho ba yung tinatawag nating pagiging manggagawa po ng ating Panginoong Diyos? I-share ko nga lang ito pong atin pong PowerPoint. Ayan po, parang ito po ay magamit po natin. At ayan po, ayan, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ano ho ba yung pagiging manggagawa ho? Dahil ito po ay isang tema na dapat natin pong aralin, lalong-lalo na kapatid, pagka po ang pinag-uusapan po natin, dati po yung pagiging alagad, ano ho yung pagiging manggagawa? Lahat po ng Kristiyano ay manggagawa. Lahat po ay binigyan ng talento ng Panginoong Diyos para po ito ay magamit po sa kanyang banal na kalwalhatian. Pero hindi ho ba mas maganda po na yung atin pong mga talento na ito ay maisagawa natin sang-ayon po sa nakasulat sa Biblia? Because it would be better po na ma-bless ng Panginoon anuman po ang ibinigay po niya sa atin na talento upang tayo po ay gumawa po sa kanyang banal na ubasan. Ngunit bago po tayo tumungo sa lahat ng atin pong gagawin na ito, marapat po muna na simulan po natin sa panalangin upang tayo po ay makaunawa po sa salita ng ating dakilang Ama. Tayo po lahat ay tumungo po sa panalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Hugasan niyo po ang aming isipan, ang aming mga puso po na ang lahat ng mga bagay po na amin pong aaralin ngayon ay magkaroon po, Panginoong Ama, ng kapangyarihan. It is not by might nor power or by our knowledge, but it is by the Spirit of the living God. Ano man po ang mga nagawa naming kasalanan, kahinaan, o ano man po ang mga nagawa namin na katampalasanan, hinihiling po namin, Panginoong Ama, na kami po ay patawarin ninyo upang kami po, Panginoong Ama, ay maging karapat-dapat po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga pag-aaral na ito at matanggap namin po ang diwa po at ang lahat ng kahulugan po ng mga bagay na ito. Kaya, Ama, maraming salamat po from the top of our head to the soles of our feet na kami po ay napatawad ninyo. Ang umagang ito ay inilalaan po namin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, para po tayo ho'y maging handa. Dahil ang lapit-lapit na dumating ni Kristo. Huwag po tayo magpapatumpik-tumpik. Ang mga kabataan, palagi ko kayong ini-encourage. At sana po, huwag kayong magagalit dahil makulit po ako. Hanggat ako po ay niloloob ng Panginoong Diyos, isisigaw ko ang kabutihan ng ating Panginoon. Isisigaw ko palagi ang mga magagandang balita niya para sa araw po na muling pagparito ni Kristo, lahat po tayo ay maligtas at wala pong mapahamak ni isa man. Kaya po, wag po kayo magagalit kung sakali pong dumating ang time na napahamak ang kaluluwa ninyo sapagkat hindi po tumigil ang mga pastor ninyo na ipahayag ang kaligtasan, ipahayag ang panunumbalik. Ang tema nga ho natin ay panunumbalik kay Yahweh. Pero bagaman ating pinapahayag, kung ayaw po ng puso ninyo tanggapin, ay hanggang doon na lamang po ang aming magagawa po. Pero hanggat ako'y buhay at niloloob ng Panginoong Diyos at kasama ko ang banal na Espiritu, ay hindi ako titigil po ng pangangaral po, lalo na po yung mga pagiging manggagawa po natin. Ito po ay wake-up call. Gaya ng sinasabi ko po
lahat ng mga manggagawa ay tinatawagan ko, whether you belong to the prayer ministry, children ministry, o kayo pa visitation ministry, eulogy ministry, o kayo man po ay nasa preaching ministry, music ministry, or youth ministry po, lahat, pati po yung mga walang katungkulan, bahagi po kayo sa pagiging manggagawa po ng ubasan ng ating Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, ay ito po ay mahalagang gampanin natin na ating saliksikin ang Biblia po. At ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan ng atin pong Panginoong Diyos. Dito po sa ikalawang Timoteo 2:15, di ba napapansin ninyo sa ating mga Bible studies, paulit-ulit kong sinasabi ang verse na ito. Sa paulit-ulit kong sinabi ng mga verse na ito sa inyo, nangusap po ang banal na Espiritu habang ako po ay patuloy na nagbabasa ng Biblia at maliwanag na ipinakita sa akin ng Espiritu Santo ng Diyos kung ano po ang mga aral nito na mahalaga pong ating tuklasin at patuloy nating lakaran sa umaga po na ito. Kaya po, ang Panginoong Diyos ang mangunguna po sa atin, sabi po dito sa ikalawang Timoteo 2:15 in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ito po yung atin pong magandang Biblia version po. Sa English ay makikita natin ang further subdivision po nito, ano-ano yung mga mahalagang katangian ng isang manggagawa ng Diyos. Ang sabi po ng ikalawang Timoteo, dito po sa 2:15 mga kapatid, in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Napakagandang mga pananalita. Dito po sa ating pinag-aaralan, nahati po natin ito. Kaya nga ito po ang tawag natin dito, expository eh. Sa isang verse po ng Bible, pwede nyo po ito po ay mahati at mapagbulay-bulayan na may mga halagang tema po na nakapaloob dito. Ang tema po dito ay ang mga katangian na ano po ang manggagawa ng Diyos at sinabi nga po ng Panginoong Diyos ang apat niyang mga katangian. Do your best, unang-una po yan, sa magandang katangian po ng manggagawa. Ikalawa po, to be approved by God. Okay? Ito po yung ikalawang magandang katangian. Present yourself to God as one approved. Ikatlo po mga kapatid, a worker who needs not to be ashamed, na wala tayong dapat ikahiya. At ikaapat po, who correctly handles the word of truth. Yung pong may kaalaman sa Biblia, na kanya pong maipapamahagi po ang mensahe po na magandang balita. Kaya apat po yan. Akala po natin isang diretsang sitas lang. Pero when you dig deeper, when you do fasting mga kapatid, maski po yung isa pong talata ng Biblia, mangungusap ang banal na Espiritu para makita po natin ang kahulugan po ng tunay na manggagawa ng ating Panginoon. Kaya ito po ay napakaganda na expository preaching. At least pagka po kayo ay tatawagin po ng Lord na maging pastor po, alam niyo na po ang kahulugan po o paano ginagawa ang expository preaching. Ang expository preaching po, doon po sa isang talata ng Biblia, makakakuha po kayo ng tema dyan. At ang tema po natin dito, ano ba ang manggagawa ng Diyos? At ano po yung mga main topics o yung mga main themes niya? Ang apat po na mahalaga po na sangkap ng pagiging manggagawa, unang-una po, doing your best. Pangalawa po, one who is approved. Pangatlo po, a worker who does not need to be ashamed. At ikaapat po, one who correctly handles the word of truth. Kaya simulan na po natin ang ito pong exciting na pag-aaral po ng ating expository preaching po na atin pong pinamagatan po na ang manggagawa ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Unang-una po sa lahat mga kapatid, sabi po dito sa talata ng ikalawang Timoteo 2:15, sikapin mo na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang ikakahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Pagka po kasi tayo ay naging isa pong lingkod ng Diyos, baka po una hindi tayo nagsisikap. We do not give God our best. Yun po ay hindi nakakatulong sa isang manggagawa kasi ito nga ang sinasabi ng Bible po that you need to do your best to present yourself to God. Sabi po sa Tagalog, sikapin mo. Kaya alam niyo po, lahat ng ating mga ginagawa po, hindi madali po na gumising ng madaling araw para sa prayer meeting po. Yan po ay isang uri ng pagsisikap mga kapatid. Dahil hindi po lahat ng ating mga kapatiran o hindi po lahat ng tao po ay kaya kong magsikap ng ganon.
Sabi po ng Biblia, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hindi po lahat ay nakakapagbasa ng Bible po. Yung iba po walang panahon at mas marami po ang iniuukol nila na kanilang panahon po sa social media na hindi po nakakalugod sa Diyos. Ang sabi po dito, sikapin mo, do your best to present yourself to God. Na kapag ka ikaw po ay nagbibigay ng iyong mga hain, yung pinaka-the best po, ako po nagagalak po sa lahat ng mga pangaral ko sa Bible, nababago at nababago po ang iglesia, mga kapatid. Yung dati po na mga easy-easy lang na paghahandog natin po, yung mga tinetape at nire-record po, pinapalitan po ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Dahil ho ako, iniiyak ko kay Lord talaga po. Ang sabi ko, Lord, mangusap ka, magagalit ang mga tao sa akin na ito, pero mangusap ka at hayaan mo kung totoong Kristiyano sila, ang lahat ng mga aral na ito ay papasok sa kanilang puso at masakit man at matalim po ang mga bibitawang kong salita, pagka po ang tao ay tunay na mananampalataya, babaguhin niya po ang lahat ng kanyang mga paglilingkod sa Diyos at gaya ng sinasabi ni Pablo kay Timoteo, sisikapin niya na maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. God does not deserve mga tira-tira ho. He does not deserve anything less, kapatid. Hindi ho po pwede po yung pinakamababa lang ibibigay natin. We always have to give the highest honor and praises and glory unto our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, paano tayo makakapagbigay po yung salitang pagsisikap? Sabi po mga kapatid ng Roma 12:1, hinighlight ko po sa pula, ang mga handog po natin dapat po ay buhay. Huwag na huwag kayo maghahandog sa Diyos ng patay, o kaya yung recorded, o kaya yung mga inuulit na preaching, o kaya po yung mga atin pong kinukuha sa internet lang. Hindi po maganda yun, kapatid, dahil hindi po yan pagbibigay ng pagsisikap sa Panginoon. Kaya po ako, alam mo, nalulungkot po ako pag may mga preachers po, halimbawa, na kukuha lang ho sa internet kasi ang preaching po ay personal interaction ng banal na espiritu. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka makakagawa ng preaching po. Na yung pagka nagbibigay tayo kay Lord, kung ano lang yung tira-tira natin, hindi ho. Dapat ang sabi ng Biblia, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. At ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga alam ko po, hindi nagagalit sa akin ang mga prayer circle dahil nangusap po ang Lord. Sabi kong ganun, pag nagpe-prayer po tayo, congregational, wala pong lipat ng internet. Kasi kung minsan nagpe-pray tayo, hindi po nakakalugod sa Diyos yung panalangin po na gano'n. Pagka nag-pray tayo, ipikit natin ang ating mga mata. Tayo po ay wala pong distraction. Wala po mga kapatid na papatayin natin yung internet po natin para sila po nananalangin, tayo po itulog ng ganyan. Ito po, magbibigay lang ako ng paalaala. Kung tutulugan lang naman ninyo ang prayer po sa congregational, kahit hindi na po kayo umattend. O ito po minsan pansinin niyo may mga nakaganon lang ho at tumutulo na ho yung alam na ho natin kung ano. Pero mga kapatid, hindi po nakakalugod ang ginagawa niyo po. Lalo na ho kung may mga kasalanan po tayo na itatago. Ako po'y nagpapasalamat. May mga kapatiran po tayo na hindi muna sila nanalangin hanggat hindi naaayos po ang mga kasalanan po na kanilang ginawa. And I praise God sa buhay po ng mga kapatid na yan sapagkat ang mga tumatanggap po ng aral, ang sabi ng kawikaan po, ay tunay na matalino at tunay na marunong, ang sabi po ng Biblia. Kaya po pag naghandog tayo para po maging pinaka-the best po, okay? We have to give the best to the Lord po. Sikapin ninyo na maging kalugod-lugod. Dapat ang handog natin po ay buhay, banal, at ito po ay kalugod-lugod. Prayer tayo ng prayer halimbawa, o kaya tayo preach ng preach, o awit tayo ng awit. Pero ang buhay po natin ay hindi banal, kapatid. Kaya mahalaga po ang pagtalikod sa kasalanan. Huwag na muna po tayong mag-preach, huwag po muna tayong kumanta, huwag po muna tayo na magtataas ng kamay natin kung ang puso po natin ay may patuloy na itinatagong kasalanan na hanggang ngayon po ay hindi natin maisuko. Kapatid, dapat po ang atin pong pagsisikap ay banal at ang lahat ng atin pong ginagawa ay maging kalugod-lugod po sa ating Panginoong Diyos. Do your best to offer yourself unto God as one who is approved. Dapat po mga kapatid, ikalawa po, maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ano po sabi po? Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan.
Bukod po sa una po, ang katangian ng isang mabuting manggagawa ng Diyos ay nagsisikap siya na maibigay po ang pinakamaganda. Do your best to offer yourself unto God. Ikalawa po, as one approved. Maging kalugod-lugod po tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Minsan no, mga kapatid, pag tayo po ay nag-o-offering, gusto ko mag-share halimbawa po, no? Noong pong panahon ng mga Israelita, pagka po sila ay nag-aalay sa Diyos, mga physical po na pag-aalay. At ito po ay representasyon po ng pagdating ni Jesus at ng pagtigis ng dugo niya sa krus ng Kalbaryo. Usually po, ang mga inaalay po ay tupa, mga gulay po, mga karni po ng mga baka, at ito po mga kapatid ay dapat po yung pinakamataas na uri upang maging kalugod-lugod po sa ating Panginoon. Kaya may utos po sa Leviticus eh. Alam niyo po yung mga iniaalay na tupa, yung pong iniaalay na mga baka, kailangan lalaki. At ito po dapat walang kapintasan. Bakit walang kapintasan? Kasi ito pong iaalay para sa ipagkakapatawad po ng ating mga nagawang pagkakasala. Yun pala po yung magandang kahulugan mga kapatid na ito po ay ginagawa bilang sa darating na mga propesiya ng Panginoon. Si Kristo po ay iaalay po na wala pong kasalanan, patuloy po na lalaki, at ang lahat ng kanya pong mga pag-aalay na ito ay magliligtas po sa ating kasalanan. Tignan nyo mga kapatid kung paano po nagiging kalugod-lugod ang mga paghahain po ng mga Israelita nung panahon po ng lumang tipan. Sabi po ng aklat ng Levitico, in Leviticus chapter 1 verse 3 to 4, ganito ang mga pangungusap ng ating Panginoon. Ang sabi ng Leviticus 1, 3 to 4, kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangang ito ay lalaki at, naka-highlight po sa pula at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Kaya nga po, do your best to offer yourself or to present yourself unto God, one approved by God. Kailangan po kalugod-lugod. Kailangan tayo walang kapintasan. Pero ano po sabi sa verse 4? Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at iyo'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Paano po yun, Pastor? Lahat po tayo may kapintasan. Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo ay may kamalian. Yan nga ho yung mensahe dito ng Leviticus Sa mga susunod na araw at mga panahon po, sabi ng Bible, ihahain po si Kristo. Siya po ang ikapagpapatawad ng lahat ng ating nagawang pagkakasala, walang dungis, walang kasalanan, para tayo po ay maging kalugod-lugod sa atin pong Ama. Purihin po natin ang dakilang Panginoong Diyos, mga kapatid, dahil ang representasyon po ng mga tupa, ng mga baka, na lalaki at walang kapintasan, na siyang magiging kalugod-lugod na pag-aalay sa Diyos, ay walang iba po kundi si Kristo de Jesus, at ang pagtigis po ng dugo sa Kalbaryo ang siyang maglilinis po sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Kaya paano ba naman tayo po bilang isang manggagawa, Pastor, puro may kapintasan tayo, ay siyang magiging kalugod-lugod sa pagsamba natin sa Diyos? Alam niyo po kung paano? Tayo po ay mananampalataya kay Jesus. Pag wala pong pananampalataya kay Jesus, kapatid, kahit na ano pong i-offer ninyo, maganda man ang buhay mo, maayos man ang relasyon mo sa asawa mo, ikaw man po ay mahusay po na gumagawa ng lahat ng kabutihan, hindi ka po magiging kalugod-lugod. Bakit ho? Hindi magiging kalugod-lugod ang tao kung hindi siya marunong manampalataya kay Jesus. Sabi po ng talata ng Biblia, ito po ang nagbibigay ng kaluguran po sa Panginoong Diyos. Mga manggagawa, pakinggan niyo po ang sabi ng Ebreo dito po sa 11:6. Sabi po ng pinag-aaralan natin, sikapin ninyo na tayo po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Do your best to present yourself before God as one approved. Dalawa na po yan. Unang-una, nagsisikap siya na siya ay maging maayos. Pangalawa po, na siya po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Do your best, number 1, ang sabi po ng Biblia. At ikalawa po, mga kapatid, as one approved before God, na tayo po ay kalugod-lugod. Paano tayo kakalugdan ng Diyos? Tignan niyo po kung paano para ito po ay maisapuso natin. Hindi kasi tayo pwedeng maging baka na walang kapintasan o kaya walang dungis. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pero ang sabi po ng Ebreo 11:6, mga kapatid, ay klaro.
Sabi po dito ng Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Can we all say amen? Ulitin ko ha, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Purihin po ang Panginoong Diyos. Paano po tayo magiging kalugod-lugod po? Lumalapit tayo sa panalangin sa Kanya, pero hindi naman po tama yung pinanampalatayanan po natin. Sabi ng Bible po, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ito po ang naguhugas ng lahat ng ating mga nagawang pagkakasala upang ang ikalawang katangian po ng isang mabuting manggagawa ay maganap po sa buhay ng isang Kristiyano. Ano po yon? Yung pagiging kalugod-lugod niya sa Diyos. At katulad po ng isang inihain po na baka, si Kristo po ay wala pong kapintasan, walang kasalanan, kaya ang pananalig sa Kanya, lalo na tayo po ng mga anak ng Diyos, ang siyang magbibigyan po ng kaluguran ng ating Ama sapagkat si Kristo po ay walang nagawang pagkakasala at ang pananampalataya sa Kanya po ay nagbibigay ng kaluguran po sa ating Diyos na nasa langit. Kaya sana po naging klaro po sa inyo ha, na patuloy tayo na lumakad at huwag po mawala ng pag-asa para sa ating Ama. Ikatlo ho, bukod po mga kapatid sa atin pong pagsisikap, pangalawa po yung pagiging kaluguran po ng Ama. Ikatlo ho, ang sabi ng banal na kasulatan, dapat ho tayo ay maging isang manggagawa na walang dapat ikahiya. A worker who does not need to be ashamed. Sabi po ng ikalawang Timoteo, dito po sa 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Hallelujah. Nasa ikatlo na po tayo. Ano po sabi ng Bible? Number 1, do your best. Pangalawa po, to present yourself unto God as one approved. Dapat kinalulugdan ka ng Diyos. Ikatlo po, a worker who does not need to be ashamed. Kailangan po isang manggagawa na walang dapat ikahiya. Baka mamaya po, yung pagdadala nyo lang po ng Bible, ay kinakahiyan nyo na kagad. Baka mamaya po, yung masabi lang kayo na born again Christian po, ay kinahihiyanan nyo kagad po. O kaya yung malaman po ng mga kaibigan nyo na kayo po ay uma-attend po ng mga fellowship, ng mga panalangin, ay ikinahihiyan nyo po. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sino man ang nagkakahiya sa akin ay aking ding ikahihiya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Kaya wag po tayong mahihiya palagi. Kailangan tayo po ay nagdadala ng salita po ng Panginoong Diyos at hindi po natin ikinahihiya ang ating sarili po at lalo na po ang salita ng Diyos na taglay-taglay natin. Sabi nga po ng banal na kasulatan ng Biblia, bakit ba natin kinahihiya ang Bible? Samantalang ang sabi po ni Pablo sa aklat ng Roma, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Grego. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Alam niyo yung hawak-hawak nating Biblia, yung pinag-aaralan natin ngayon, pagka po wala po ang tao niyan, kapatid, mapapahamak ang buhay po natin. Tangkilikin mo man ang lahat ng bagay sa mundo na ito. Sabi po ng Mateo 16:26, what will profit a man if he gains the whole world? Yet in gaining the whole world, he loses his own soul. And what can a man offer for his own soul? May kabayaran ba na maaaring maibigay ng tao para sa kanyang kaluluwa? Wala, kapatid. Kaya pagka ang kaluluwa natin ay namali po, wala na pong remedyo yan pag namatay. Ang remedyo po niyan, ang magandang balita po ng Diyos. Bakit tayo nahihiya to claim that we are born again Christian? Yung mga iba nating mga kapatid po, sana hindi kayo nahihiya. Kakain po kayo limbawa sa labas at naroon po kayo at kumakain po kayo sa fast food chain. Bakit po na kayo nahihiya na ang kakainin nyo po ay nilalagyan nyo ng laying of the hands? Maraming salamat po. Maging kalakasan ko po ang pagkain na ito. Bakit kayo nahihiya? Minsan kakain lang kayo sa restaurant, pabulong pa. In Jesus' name I pray, amen. Ganun lang ang sinasabi natin. Samantalang ang taglay mo na magandang balita, ang siyang ikaliligtas po ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan po ng lahat ng sumasampalataya. Pagka kinahihiya mo po yan, kapatid, para nyo pong minamak o kaya po ay winawalang bahala po ang ginawa ni Kristo po
sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag kayong mahihiya, mga kapatid. Huwag na huwag po ninyo na pagdududahan yung kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos, lalong-lalo na sa kanyang banal na salita. Kaya ang lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, lalo na po ito, no, na pinag-aaralan natin. Minsan ho kasi ang isang manggagawa po meron siyang tinatago sa kanyang sarili. Unang-una, tinatago niya yung Bible. Ayaw niya makikita na hawak-hawak niya yung Bible. Ayaw niya na makikita po na nag-share po siya sa ibang kapwa niya. Kasi ang buhay niya po ay may tinatago. At kung may tinatago po ang buhay natin, ikinahihiya natin ho yung pagiging Kristiyano natin. Lalong-lalo na pag may itinatago tayo ho na hindi tamang relasyon. Paano ho tayo magiging patotoo yun? Kung halimbawa ho, may kasakasama tayo na hindi natin asawa, at ito po mga kapatid ay hindi magandang patotoo. Paano po tayo magiging proud po sa ating pagiging Kristiyano, pero tayo po'y tumatanggap ng lagay? Paano po tayo na magiging proud sa pagiging anak ng Diyos, pero sa kabila po ng ito, ang mga negosyo po natin ay puro illegal? Kaya ho, tayo nahihiya sa pagdadala po ng salita ng Diyos dahil hindi tayo lumalakad sa liwanag ng salita po ng Panginoon. Alam nyo, may nagre-rema po ngayon na salita ng ating Panginoon at nais ko pong basahin po. Kaya tayo ay nahihiya sa atin pong pangangaral, pagkekeri po o pagdala natin ng Bible kasi sa kadiliman tayo lumalakad, kapatid. Basahin ko po sa inyo ang sinasabi po dito ng aklat ng Juan, dito po sa 3 mga kapatid, at sa talata po ng 18 hanggang 19. Patuloy po. Ano po ang sabi ng Book of John, chapter 3, verse 18 hanggang dito po sa 21. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ang ilaw. Tingnan niyo po, naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman nila ang mga ginagawa ng masama, o ito po ay kinasusuklaman nila ang ginagawa po ng mga masama. Ito pong ilaw at hindi, praise God, halimbawa, lumalapit dito sa ilaw upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Alam nyo, kaya ayaw natin yung ilaw kasi makikita po yung ginagawa natin po sa kadiliman. Pag meron po tayong hindi tama na ginagawa sa harapan ng Diyos at tayo po ay manggagawa, ang Panginoon po, i-expose po tayo niyan, mga kapatid. At pagka po tayo may ginagawa po na hindi tama at alam na alam ng puso niyo po yon, takot na takot tayong lumapit sa ilaw, takot tayo mag-prayer meeting, takot tayong makinig sa Word of God, takot tayo makipag-usap sa pastor. Bakit to natatakot po? Kasi alam mo, ayaw mong lumapit sa ilaw sapagkat nag-e-enjoy ka pa rin sa kadiliman. Kaya nga po nahihiya kayo. Kaya yung pong 3 elemento, mga kapatid, dapat makita natin. Unang-una, sabi po, kailangan po, mga kapatid, na we have to offer our best unto God, to present yourself, the best of yourself unto God. Ikalawa po, that we should be approved of God, na tayo po ay kalugod-lugod. At ikatlo po, a worker who needs not to be ashamed, ang isang manggagawa po na walang dapat ikahiya. Yan po. Ano ho yung huli sa lahat, mga kapatid? Bilang pangwakas, makikita nyo rito, may ika-4 pa. Ang sabi po rito, ang manggagawa po ay kinakailangang tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Kaya po mahalaga sa isang preacher, sa isang manggagawa, maging ikaw man ay ministry head o ikaw man po ay dumadalo po sa anuman pong mga gawain po, na magkaroon ka ng tamang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. At paano po nangyayari yon? Hindi po mangyayari yan, kapatid, na tayo po ay matutulog, tatamarin po tayo sa salita ng Diyos at hindi tayo makikinig po ng salita. Ang sabi po ng 2 Timoteo 2:15 po ulit, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at ika-4, tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kasi kahit na ho tayo nagsisikap, tayo gusto nating maging kalugod-lugod, gusto ho nating maging manggagawa po na dapat ho ay walang kinakahiya, pero hindi natin alam ang salita ng Diyos, mga kapatid, lalapain po tayo ng kalaban yan. Our enemies are not born out of flesh and blood. They are the
the kings and the principalities of this air, sila po ay mga espiritu na kalaban natin, kapatid. And if you are not knowledgeable about the Word of God, sinasabi ko po, tayo po ay mamamali kahit na po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. In fact, ang sabi po rito, mga kapatid, kilala niyo ho ba yung mga taga-Berea? Ang mga Bereans, kapatid, dapat ganyan ang ugali po ng bawat nakikinig ngayon, ang lahat po ng mga preachers, at ganyan din naman po ang lahat ng manggagawa po ng Peace of Harvest. Huwag lang kayong magre-rely sa sinasabi namin. Buksan nyo ang Biblia ninyo, magsaliksik kayo, at maging mapanabik po ang puso ninyo sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kasi pag umaasa lang po kayo sa akin, kay Pastor Archie po, baka mamaya po nililigaw ko na kayo. Sino ba nakakaalam po? But if you have your guard with you, nasa sa inyo po ang ilaw at liwanag ng landas na nilalakaran ninyo, that the Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kahit anong sabihin ko po, mapapasubalian ninyo kung ito po ay hindi sang-ayon sa Biblia. Tignan niyo po ugali ng mga Bereans. Sabi ng Gawa 17:11, dito po sa Book of Acts chapter 17 verse 11. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo, katulad ng mga preachings na ito po, 9 o'clock pa lang o alas 7 pa lang, excited na. Ano kaya yung topic ngayon? Ano kaya yung tema po? Sila po ay may pananabik na sila ay makakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hallelujah! Kaya tignan niyo po, tama kaya yung sinasabi ni Pastor Archie na manggagawa po, dapat unang-una, you have to present yourself in the best way you can. Sabi po ng Biblia, do your best. Nakalagay ba talaga yon na dapat po tayo po ay pinaka-the best ang i-offer natin sa Panginoon? Kailangan po kinalulugdan tayo ng Diyos. Kinakailangan po wala tayong kinahihiya. Kinakailangan ba yon, Pastor, na dapat po maalam tayo sa Biblia? O di nakita nyo, tama pala yung sinasabi ni Pastor. Pag nakita nyo tama sundan ninyo kagad ang lahat ng mga aral na ito. Kaya po, pagka tayo may pananabik, katulad ng mga taga-Berea at meron tayong pagsasaliksik, mahalaga po yung nagre-research, mahalaga po yung nag-aaral. Pag hindi kayo nagbabasa ng Biblia, kapatid, sinasabi ko po, mababaw po ang pagkakaunawa nyo po kay Kristo. Kayo po ay parang alon, tatangayin kayo ng mga maling aral po. Tandaan nyo po, ang dyablo, nagsasalita yan kay Kristo, nasusulat, ikaw ay sasaluhin ng iyong mga anghel pag ikaw ay nagpatihulog. Kung halimbawa nagpatihulog si Jesus noon, mamamatay siya sapagkat nasa katawang tao po siya, kapatid. Pero po, ano pong pang-counter ni Jesucristo? Nasusulat din. Ganun mo, kapatid. Dapat may pananabik tayo sa pakikinig at tayo po ay nagsasaliksik ng kasulatan po araw-araw. Alam niyo po kasi pagka humali po yung sasabihin ninyo, halimbawa even with the best intention, kapatid, at mali, tingnan niyo nangungusap ang Panginoong Diyos, Pag maliho ang pangungusap ninyo, ano po ang mangyayari at maliho ang interpretation ninyo sa Biblia, sabi po ng Bible ay klarong-klaro po dito po sa 18:21 po ng Bible. Tingnan niyo po mali po ang pagkakaunawa ninyo, hindi po tama ang konteksto ng inyong pong pagpapahayag ng Biblia. Sabi ng Bible in Proverbs chapter 18 verse 21, ang buhay at ang kamatayan ay nasa dila na kasalalay. Makikinig ng bunga nito o makikinabang ang bunga nito, lalong-lalo na ang dito po ay nagmamahal. Tingnan niyo po, mga kapatid, the power of life and death is in our tongue. Paano natin masasabi po yun na okay lang, Pastor, kahit na po meron lang konting kaalaman po? Mali po yun, kapatid. Dapat po ang isang manggagawa ay babad sa salita ng Diyos. Kasi pagka nagkamali ka, pag may nagtanong sa inyo, si Kristo ba tao o Diyos? Tapos pinakitaan ka ng teksto, pinakita po sa inyo, kita mo tao lang. Nayakag ka, sumama ka doon, wala kang kaligtasan, kapatid. Si Kristo po sa Biblia ay Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Kaya dapat po maalam po kayo. Ang dila po, nakasalalay po diyan ang buhay at kamatayan ng tao. Pag mali ka po sa pagpapaliwanag ninyo, maaari pong mapahamak sa impyerno ang makikinig sa iyo. Pero kung tama po ang dila ninyo, lahat ng makikinig sa inyo ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang lahat ng ginagawa ng tao, ito man po ay hayag o hindi,
ang lahat ng kanyang ginagawa para sa iglesia ng Panginoong Diyos ay titignan nyo lamang po mga kapatid, na nakatuon po sa Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, tignan nyo mabuti ho, no? Ang sabi po dito ni Pedro ho, lahat ho ng atin mga gagawin o pag-iisip po, kailangan mga kapatid, masasagot natin ang mga nangangailangan po ng katugunan. Kaya po mahalaga ang knowledge sa Bible, rightfully dividing the word of truth. Bakit po? Sabi ng unang Pedro 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot na sa sino man na humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Paano po tayo sasagot kung ang atin pong kaalaman sa Biblia ay kaunti lamang? Kaya nga po ang sabi ng Bible, do your best in order to present yourself unto God as one approved, a worker who needs not to be ashamed, and one who rightfully divides the word of truth. May kaalaman po sa Biblia. Yang apat po na yan, mga kapatid, pagka po natutunan natin, tayo po, kahit natanungin tayo, bakit ba kailangan po ang Diyos? Masasagot niyo po sa kanila kung bakit po. Bakit ba si Kristo lamang ang tagapagligtas? Masasagot niyo po mga kapatid. Kasi ang sabi po ni Pedro rito, lagi kayong maging handang sumagot sa sino man na humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Hindi ba klaro mga kapatid na mahalaga po ang kaalaman sa Biblia? Ngunit higit po na mahalaga, sabi po ng Bible mga kapatid sa Pahayag 3:1, ang sabi po ng Bible doon sa Pahayag 1:3 mga kapatid, na lahat po ng atin pong gagawin ay pinagpala. Pinagpala ang nakikinig, pinagpapala po ang bumabasa, ngunit higit na pinagpapala po ang tumutupad sa salita ng hula sapagkat napakalapit na ng pagdating ng ating Panginoon. Ano man ang gagawin mo kapatid, ito man po ay para sa church, sa pamilya mo, ang lahat ng kabutihan na ginagawa natin ay huwag niyong titignan na ginagawa niyo sa isang tao. Ito po ay ginagawa natin sa Diyos. At pag ganun po ang naging pananaw natin, tayo po ay magiging isang mabuting manggagawa. Bilang pangwakas po mga kapatid, nais ko pong iwanan sa inyo ang sabi ng Colosas 3:23 po. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ano man yung inyong nakikita po sa paligid, sama ng loob, magpatuloy po kayo kay Kristo sapagkat ang lahat ng ginagawa ninyo ay hindi para sa tao. Ang lahat ng ginagawa nyo ay para bagang sa Panginoon ninyo ginagawa. Kaya mga kapatid, tayo po ay nagtatapos na sa atin pong preaching ngayong umaga po na ito. At patuloy ako po ay nagpapasalamat at sinamahan niyo po kami. At tayo po ay dadako naman ngayon sa atin pong pag-alaala ng Lord's Supper. Pero bago po tayo umalala sa banal na hapunan na ito, ako po mga kapatid ay nagnanais po na sana po ay lumapit tayo sa Panginoong Diyos sa panalangin at magpakumbaba po para basbasan po ang lahat ng mga Lord's Supper po na ito. Alam niyo po ang sabi ng Biblia mga kapatid, sa pag-alaala po natin ng Lord's Supper na ito, ang sino man na kumakain at siyang umiinom sa saro ng Panginoon sa paraan po na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga po, ito po ay paraan upang siyasatin natin ang ating mga sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom po sa saro. Sapagkat ang sino man na kumakain at siyang umiinom po ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng ating Panginoon, ay kumakain din naman po at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya yan po ang dahilan kung bakit marami ang mahihina at masakitin, at ang marami na nga sa atin po ay nangamatay. Ano po ang dahilan? Nasasalangsang po natin ang Panginoon pag tayo po ay kumakain ng tinapay at umiinom po sa saro dahil may mabigat po tayong kasalanan sa puso, lalo na ang hindi pagpapatawad na ating itinatago po at hindi natin ipinapahayag. Kaya po tayo ho ay nanghihina, nagkakasakit, at posible po na ikamatay natin ang mga bagay po na ito. Kaya magsama-sama po tayo sa atin pong panalangin mga kapatid, na tayo po ay hugasan ng banal na Espiritu at pasalamatan po natin siya sa banal na gawain na ito. Tayo po lahat ay umupo. Ama naming makapangyarihan, patuloy ang amin pong pagpapasalamat na ang lahat ng mga aral po na ito ay iniwan niyo po sa amin. Sa amin pong mga tinamo na mga karunungan po na ito, Panginoong Diyos, do your best. Ang sabi niyo, Panginoong Diyos, as we present ourselves unto God as one approved, a worker who needs not to be ashamed, and one who correctly handles the word of truth.
Salamat po sa apat na sangkap na ito upang kami po ay maging mahusay na manggagawa ng Diyos at patuloy po ang lahat ng mga pagkakamali, kasalanan, pagmamataas namin, ang lahat ng kayabangan ng aming mga puso po at ang mga nilakaran namin na labas po sa inyo pong katwiran, ang lahat ng mga sinabi po naming walang kabuluhan from the top of our head to the soles of our feet. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na umalala po sa banal na hapunan na ito at pagpalain niyo po ang mga tinapay na ito, ang elemento po ng saro at ang aming pong baso na iinumin na maghatid po ito, Panginoong Ama, ng kalakasan, maghatid po ito, Ama, ng kalusugan, maghatid po ito ng mahabang buhay po at pagpapalang espiritual sa lahat po na magsasagawa ng mga elementong ito. Maraming salamat po. Ang mataas na papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid po, hawakan po natin ang tinapay. Ang sabi po ng Bible, 2,000 years ago in the cross of Calvary, ang katawan po ni Kristo ay kanya pong ibinayubay. Ito po mga kapatid ay namatay at ang lahat ng nanalig sa kanya ay maliligtas po. Gaya ng sabi po ng aklat ng 1:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Atin pong dakilain ng Ama, papurihan po at sambahin si Jesucristo at parangalan po ang banal na Espiritu ng Diyos sa lahat ng kanya pong pagliligtas sa atin mula po sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos, at ito naman ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon at siya ko namang ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay, siya ay nagpasalamat at kanyang pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, sabay-sabay po nating kainin. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ngayon naman po ay hawakan natin ang baso o ang saro. Pataas na pagsamba sa ating Ama, papuri kay Kristo Jesus at pagdakila sa Santo at Banal na Espiritu, sapagkat ang sabi ng Biblia po sa Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kung walang pagtigis ng dugo ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng atin pong nagawang mga pagkakasala. Kaya po sa umagang ito, parangalan po natin ang Banal na Espiritu ng ating dakilang Ama sa papagitan po sa pag-inom sa saro. Sabi po ng Bible, mga kapatid, at matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang ating Panginoon Jesucristo, sabay-sabay po nating inumin. Oh, hallelujah, hallelujah. Ako po ay tutungo na rin po, mga kapatid, sa ating pong pananalangin, closing prayer po para po sa gawain na ito. At gayon din naman po ang kasama na rin po ang aking pang-benediction po or final benediction na gagawin po. Tayo po lahat ay yumuko para sa panghuling panalangin po. Dakilat mapagpalang Ama, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga natapos na gawain po na ito. Patuloy, Lord, na basbasan niyo po ang muli po naming pagbubukas ng face-to-face this coming February 13 sa darating po, Panginoong Diyos, na face-to-face na ito na wala pong magkakasakit at maging maayos po ang lahat ng mga protocol, ang lahat po ng mga magre-register, Panginoong Ama, na ma-accommodate po namin ang lahat ng mga kapatid po na nagnanais pong makapunta. Salamat din po sa mga pagpapaalala ninyo na kami po ay maging mahusay na manggagawa, na hindi po kami tumitingin sa anuman pong mga tao na nakapaligid po sa amin, kung hindi binibigay po namin ang lahat ng aming magagawa na tila baga ang paglilingkod lamang namin po ay nakatuon po sa inyo, Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoong Diyos, ako po'y lubusang nagpapasalamat at patuloy na ipinapasailalim po sa inyong banal na kapangyarihan ang lahat po ng inyong pong mga ministry heads, ang mga elders po ng iglesia, ang mga prayer warriors po, ang mga kabataan, 10 po ng lahat ng mga nakapakinig po sa amin ngayon, na sila po ay patuloy niyong ingatan, pagpalain, at palalimin po sa inyong mga salita. Napakalapit na po ng inyong pagdating, Panginoong Ama, at inihahanda niyo po ang lahat ng mga kawan ninyo, Panginoong Diyos, upang lahat po kami ay maligtas at wala pong mapahamak ni isa man.
Kaya Panginoon, buksan mo palagi ang aming puso upang dinggin po ang lahat ng mga paalala po na ito at ang mga pagpapala na ito ay tamasahin po nawa ng bawat isang naririto. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan, Panginoong Ama, ang lahat ng mga hinirang mo, na iyong po mga ministry heads, mga elders, at ang lahat ng kabataan, ang lahat po ng mga prayer warriors, ang mga audiences po namin, Panginoong Ama, na sila po ay magkakaroon ng mahabang buhay, maayos na kalusugan, pagyaman po ng kanilang mga negosyo po, at lahat ng kanila pong mga ginagawa, Panginoong Diyos, ay patuloy, Panginoong Ama, na yumabong ngayon at magpakailan paman. At sa tema na binigay niyo po sa amin, ang pagbalik kay Yahweh 2022, maganap nawa po ang mga panalangin na ito, ang final benediction po na nagmumula po sa aklat ng bilang sa 24 hanggang 27, Panginoong Ama. Na kami po ay pagpalain nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Isang napakagandang aral po para po sa ating lahat. Salamat po, Pastor Archie. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating offering, tithes and offering. Samahan niyo po ako sa ating panalangin, sa ating pagbibigay. Lord, we thank you and we praise you for all the blessings that you have given us. Sa lahat po, Lord, ng iyong kabutihan. Sa lahat po, Panginoon, ng aming pinagkukunan, sa aming mga trabaho, negosyo, sa lahat po, Panginoon, ng pang-araw-araw naming pangailangan na iyo pong pinagkakaloob. Maraming salamat, Ama. Lord, dalangin namin sa aming pagbibigay, kayo po ang maitaas, kayo po ang mapapurihan, no matter which amount it is, Lord God, ang iyo pong tinuturo ay kung ano po yung nagagaling sa aming puso. Pinakamainam, the best offering for you, Lord God. Maraming salamat po. At sa lahat naman po na wala pang kakayahang magbigay, Father, you will provide all their needs. Bigyan niyo po sila ng mga trabaho, mga pagkukunan po, Panginoon, ng pang-araw-araw, sa lahat po ng mga nananalangin na kanila pong mga negosyo, mga mapapasukang trabaho, Lord, kayo po ay a generous God, kayo po ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya naman, Lord, binabalik po namin sa inyo lahat ng papurit pagsamba. Dalangin namin, Lord, na magamit po sa inyong gawain ang mga kaloob na ito at mapalaganap po namin ang salita mo, Lord, sa mga hindi po nakakilala sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin na may pagsamba, papuri. Jesus Christ, in we pray. Amen. For all you've done in my life, 0916-680-0461. you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po lahat ng mga nagkaloob. Para naman po sa ating birthday celebrants greeting, ito po ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan mula po sa araw na to hanggang sa susunod na Sabado. February 6 po, Sister Arlene Jimenez and Brother Daniel Melendez.
February 8 po, si Brother Chris Ambrosio. February 10, Brother Iggy Visda. February 11, Brother Brian Sathon and Sister Isabel Cruz. And February 12 po, Brother Rolly Inita. Ayan. Happy birthday po sa inyo. At nawa pagpalain kayo ng Panginoon and another year na punong-puno ng magandang kalusugan at pagpapala po sa inyong lahat. Happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang na kanilang kahalan. At para naman po sa ating mga announcement before we end, ang ating pong Bible study, every Wednesday po yan via Facebook Live ng ating official church page. 7 o'clock po yan ng gabi. And every prayer meeting po ay every Friday naman po via Facebook Messenger chat room. So, sa lahat po ng gustong sumali, ito po ay ginaganap sa Facebook chat room, 8 o'clock ng gabi. And ang ating dawn and evening prayer meeting every 5 a.m. and every 8 a.m. po via 8 p.m. rather, via Facebook Messenger chat room. Sa lahat po ng mga gustong mag-join, yan po ay available sa ating Facebook chat room. Message nyo lang po ang ating official Facebook page para po maka-join po kayo. Muli, ito po ang ating GCash account sa lahat po ng gusto pa pong magbigay na kanilang kaloob. It's 0916-680-0465. At paalala lamang po, bago pa tayo magtapos, we will go back to our face-to-face service starting next Sunday. That's February 13. So, abangan niyo po ang ating mga further announcements and reminders po on our protocols and registration. So, isa pong mapagpalang umaga sa lahat. God bless po and see you on next Sunday sa ating face-to-face. God bless everybody.